Yes means yes na batas na ipasa para malabanan ng campus rape sa California. Ayon sa isang batas na pumasa sa California noong isang linggo, ang mga college students sa estado ay kakailanganing makarinig ng napakalinaw na yes imbes na no bago sila pwedeng mag-sex. Nakakalito ba? Ito ang aming paliwanag. Ito si John. Si John ay naghahanda para sa isang date kasama si Sarah na kanyang nakilala sa kanyang English class noong isang linggo. Maayos naman ang pagtakbo ng date ni John at Sarah. At nang niyaya ni John si Sarah na bumalik sa kanyang tirahan, ang sagot ni Sarah ay yes. Ayon sa bagong batas na yes means yes, ang pananahimik o pagkulang sa paglaban ay hindi nagpapahiwatig ng pagpayag sa sex. Sa ilalim ng batas na ito, ang taong lasing, nasa impluwensya ng droga, walang malay o natutulog ay hindi maaring magbigay ng pahintulot sa sex. Pagbalik nila sa bahay ni John, magiging maingat si John kahit na nagbigay ng yes si Sarah dahil importante ang pagiging maayos ng pag-iisip ni Sarah sa oras ng pagsagot niya ng yes. Nang hinipan ni Sarah ang breathalyzer app ni John, nadiskubre ni John na si Sarah ay nakainom ng lampas sa legal limit. Binigyan ni John si Sarah ng kape para mawala ng pagkalasing nito. Mukhang gusto na ni Sarah na ituloy ang kanilang date pero gustong makasigurado ni John. Kaya tinawagan niya ang kanyang abogado. Ngayong sober na si Sarah at maaaring magsagawa ng maayos na desisyon, pumirma sila ni John ng mga consent forms bago sila nag-sex. Kung wala kayong abogado na gaya ni John, pwede daw na maging non-verbal ang consent gaya ng pagtango ng ulo o paglapit sa tao. Ipinagdiriwang ng mga supporters ang batas na ito na china-challenge ang ideya na kailangang umayaw ang mga biktima bago seseryosohin ang kanilang reklamo ng rape. Pero ayon naman sa mga kumukontra sa batas, hindi ito tama dahil inilalagay nito agad ang mga naakusahan sa posisyon ng guilty. Ano sa tingin nyo? Mag-iwan ng opinion sa comments.